Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod Arnel. Andito na naman po tayo sa ating buwanang AFDS. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pag-uunawa sa transaction accounts. Sa mga nakaraang buwan, sinimulan natin ang pag-aaral sa pagpapabuti ng ating kalagayang pinansyal. Hinimok tayo sa EFDS 10 na gumawa ng ating planong pampinansyal na magsisilbing gabay sa pagsasakatuparan ng ating mga mithiin sa buhay o life goals. Sinundan ito ng mga kasanayan sa pagbabudget at pag-iimpok. Nabanggit din sa atin sa EFDS 12 na isa sa pinakamabisang paraan ng pag-iimpok ay ang pagkakaroon ng isang transaction account. Kaya naman, kasalukuyang isinasagawa ng DSWD ang ilang mga hakbang upang maging ganap na transaction account ang mga 4Ps cash cards. Sa EFDS na ito, ating pag-aaralan kung ano nga ba ang transaction account at kung paano ito makakatulong sa mga ka-4Ps. Ang transaction account ay isang uri ng bank deposit account o electronic money o wallet na ipinapatupad ng mga bangko na maaaring gamitin upang makapag-impok ng pera, magpadala ng pera, makapagbayad ng mga bilihin gamit ang ATM card, at makatanggap ng pera mula sa iba't ibang pinagmulan. Mga uri ng transaction account. Una, bank account. Isang arrangement o pagkakaintindihan sa pagitan ng isang tao, depositor, at ng bangko na nagbibigay sa bangko ng pribilehiyo upang itago pansamantala o gamitin ang pera sa anumang legal na paraan. Bilang kapalit, ang depositor ay babayaran ng bangko ng karampatang interes sa panahong hawak nito ang kanyang pera. Ang depositor ay may kalayaang kunin o i-withdraw ang kanyang pinatagong pera depende sa usapan nila ng bangko. May tatlong uri ng bank account. Una, basic deposit account. Ang ganitong uri ng account ay maaaring magkaroon ng interes o wala, madaling ma-approve dahil simple ang mga requirements, at walang kailangang maintain ng balance. Dalawa, savings account. Ang account na ito ay kumikita ng interes at may ilang mga requirements na kinakailangan depende sa bangko. Mayroon din itong minimum o initial deposit requirement. Tatlo, checking account. Tulad ito ng savings account pero may kasamang check booklet na maaring gamitin ng depositor upang bayaran ang anumang pangangailangan. Depende sa bangko, ang lahat ng nasabing uri ng bank account ay maaring may kasamang ATM o debit cards. Halimbawa ng mga bangkong nagbibigay ng ganitong account ay ang mga malalaking commercial or universal banks, savings o thrift banks at rural banks. Ligtas din itong gamitin dahil ang depositor ay insured hanggang 500,000 peso mula sa Philippine Deposit Insurance Commission (PDIC). Ikalawang uri ng transaction account. Electronic money or wallet. Sa ganitong uri ng transaction account, ang pera ng depositor ay nakalagay sa isang electronic account na maaring makita sa mga digital devices gaya ng cellphone. Hindi kumikita ng interes ang electronic money, madaling ma-approve ang mga aplikante nito, at wala ding kinakailangang initial o maintain ng balance. Ilan sa halimbawa nito ay ang GCash, Paymaya, StarPay at mga electronic money account mula sa malalaking bangko tulad ng Land Bank of the Philippines. Mga benepisyo ng transaction account. Una, mas tiyak ang seguridad ng ating pera o ipon. Dalawa, mas madaling malalagyan at mawi-withdrawhan. Tatlo, kikita ng interes ang perang iniipon, depende sa uri ng account. Apat, mas makaka-access sa iba pang serbisyong pinansyal tulad ng microcredit. Ano ang pagkakaiba ng 4Ps cash cards sa transaction accounts? 4Ps cash cards. Una, DSWD lamang ang pwedeng mag-deposit ng pera. Ikalawa, mag-withdraw o cash out sa loob ng bangko, sa automated teller machine o ATM. Pangatlo, magbayad sa mga tindahan,
grocery stores, botika, hardware na tumatanggap ng point of sale o POS. 4. Hindi pwedeng ihalo sa ibang kita dahil tanging DSWD lamang ang pwedeng mag-deposit dito. 5. Dapat na wini-withdraw ang lahat ng laman dahil minomonitor o sinusubaybayan ito ng DSWD. Transaction account. Una, bukod sa DSWD, pwede itong deposit-ohan ng ibang tao. 2. Maaari kang magpadala ng pera sa ibang tao. 3. Mag-withdraw o cash out sa loob ng bangko, sa automated teller machine o ATM o sa mga agent banking partners. 4. Magbayad sa mga tindahan, grocery stores, botika, hardware na tumatanggap ng point of sale o POS. 5. Bumili ng mobile load o magbayad ng mga mahahalagang gastusin. Bills payment tulad ng tubig, kuryente at iba pa. 6. Pwedeng maihalo sa ibang kita dahil pwede ka din mag-ipon dito. 7. Hindi kailangang i-withdraw lahat ng laman ng iyong account. Bukod sa mga pangunahing serbisyo na maaring matanggap kapag transaction account holder ka na, may mga iba pang serbisyo na maaari mong masubukan. Una, makahiram ng pera batay sa pangangailangan at assessment ng Financial Service Provider o FSP. 2. Hindi na kailangang magbitbit ng cash at madali makapamili online lalo na sa panahon ng pandemya na kung saan iniiwasan ang paglabas ng mga tao. 3. Maaring itabi o ipunin ang pera ng mas ligtas. Paano magkakaroon ng transaction account? Nabanggit kanina na kasalukuyang inaayos ng DSWD ang mga kondisyon upang maging ganap na transaction account ang mga 4-piece cash cards. Ibig sabihin nito, ang kasalukuyang 4-piece cash cards ay magiging transaction account na sa takdang panahon. Ngunit, paano kung gusto na nating magbukas ng transaction account para sa sarili at miyembro ng pamilya? Narito ang ilang hakbang na maaring makatulong. Una, base sa ilang mga konsiderasyon tulad ng pangangailangan, lokasyon, o kaalaman sa mga proseso. Alamin kung anong financial service provider o FSP o institution ang higit na makakatulong sa iyo. Siguraduhin lihayti mo ang service provider at kinikilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 2. Piliin ang uri ng account na angkop sa pangangailangan tulad ng pag-iipon o savings account o pagkakaroon ng account na maaaring gamitin sa pang-araw-araw o basic deposit account o electronic money. 3. Humingi ng tamang impormasyon o patnubay sa customer service ng mga FSPs. 4. Ihanda ang mga kinakailangang dokumento tulad ng valid ID. 5. Alamin ang iba pang mga serbisyo na kasama sa napilig account. Halimbawa nito ay mga online banking applications na maaring ma-download gamit ang mobile device o kaya mga credit products. Ligtas bang gumamit ng transaction account? Ang paggamit ng transaction account ay ligtas. Ang mga financial service providers o FSPs ay may pahintulot o lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga transaksyon ay pinoprotektahan din ng maraming security features tulad ng data encryption na isang paraan upang hindi basta-basta mabasa ng tao o ng ibang computer system ang mga transactions. Sa pamamagitan din ng multiple-factor authentication, nagkakaroon ng higit sa isang verifikasyon ang transaction bukod sa password or PIN upang masigurong ang tunay na may-ari ang gumagamit nito. Lahat ng ito ay naglalayong higit na maprotektahan ang ating pera at personal na datos. Ngunit kasabay ng mga ganitong paraan upang masigurong ligtas ang account, ipinapaalala pa rin ang responsableng pag-aalaga at ibayong pag-iingat ng ating mga transaction account. Paano masisigurong mas ligtas ang paggamit ng transaction account?
Alalahanin na ang transaction account ay personal nating pag-aari at hindi ng sinuman, kaya mahalaga na ito ay ating pag-ingatan. Narito ang ilang mga paalala upang mapag-ingatan natin ang ating mga transaction account. Una, iwasang isanla ang ATM card. Maari itong maging dahilan para manako ang mga importanteng datos tungkol sa atin tulad ng pangalan, birthday, edad at iba pa na maari ding gamitin sa mga ilegal na gawain o pag-access ng loan gamit ang ating pangalan. Dalawa, ingatan ang personal identification number o PIN. Takpan ang keyboard at kamay kapag maglalagay na ng PIN habang nag-withdraw. Huwag ring isulat sa kung saan-saang papel ang PIN. Maaari itong mabasa ng iba. 3. Itago sa ligtas na lalagyan ang ATM card at mga resibong nakalap. 4. Huwag ipahiram o ipamigay ang ATM card. 5. Siguruhing may laman ito depende sa uri ng account bago gamitin sa anumang transaksyon. 6. Kapag nawala ang iyong ATM card, tumawag agad sa ating financial service provider o bangko. Pagninila. Sagutin sa inyong mga tala-arawan ang mga gabay na tanong ukol sa natutunan natin ngayong AFDS. Una, ano ang iyong pagkakaunawa sa transaction account? 2. Ano-ano ang mga pagkakaiba ng iyong kasalukuyang cash card sa isang transaction account? 3. Paano makakatulong ang pagkakaroon ng transaction account upang makatanggap ng iba pang serbisyong pampinansyal? 4. Ano ang inyong pananaw sa pagkakaroon ng transaction account? Komportable ba kayo dito? 5. Magkakaroon ba kayo ng planong gumawa ng transaction account maliban sa inyong 4Ps account? Para saan niyo ito gagamitin? Gawaing bahay. Gamit ang mga natutunan sa sesyong ito, pag-usapan ninyong mag-anak kung anong uri ng transaction account ang maaaring makatulong sa pag-abot ng inyong pampamilyang layunin o life goal. Alista ang mga financial service providers na maaring puntahan upang kumonsulta o magbukas ng transaction account. At doon na po nagtatapos ang ating sesyon ngayong araw. At sana may natutunan ka sa mga tinalakay natin ngayon. Magkita ulit tayo sa ating susunod na AFDS module ngayong susunod na buwan. At huwag niyo na rin kalimutang i-like at mag-comment sa video na ito. At sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat. Paalam sa inyo.